Welcome sa aking YouTube channel, Sir MTV. At sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang waste management. So particular ang classification of waste. So meron tayong apat na pag-uusapan. Meron tayong biodegradable waste, recyclable waste, residual waste, and special waste. So aalamin natin yung apat na yan sa video ito. Ano nga ba ang basura? So ito ay maliit na kalat, hindi na kailangan, wala nang halaga, at wala nang pakinabang. So kaya pala yung pag-ibig, pag may sinasabihan na basura. Okay? Wala nang pakinabang, wala nang halaga. So ano ang solid waste? Do sa video natin, last time, define natin ang solid waste. So ito ay mga basura na tumutukoy sa lahat ng mga bagay na itinapon mula sa kabahayan, mga commercial establishment, establishmentong industrial, pagamutan at mga pabrika. So sa mga nabanggit, ang pinakamaraming basura ay nanggagaling sa household, sa mga tahanan, umabot yan ng 74.14%. So galing ang mga basura sa mga bahay. Yung pinakamaraming pinanggagalingan na basura ay sa mga bahay-bahay. Okay? Ano nga ba ang solid waste? Mayroon tayong ilang halimbawa ng solid waste, mga papel o dyaryo, mga upos ng sigarilyo, mga bakal, mga plastic, at kung ano-ano pa. So yun yung mga halimbawa ng solid waste. Dumako na tayo sa classification of waste. Meron tayong number 1, biodegradable or compostable waste, mga nabubulok na basura. Ang halimbawa nito ay mga tirang pagkain, yard waste, mga pinagwalisan, mga dahon, fruits and vegetable peelings, mga balat. Yan, mga prutas at saka ng mga gulay. Number 2, meron tayong non-biodegradable o di nabubulok na basura. Ito nahati sa tatlo. Una, recyclable, nare-resiklo. Ikalawa, residual, wala nang gamit. Special, yung mga nakalalaso na basura o nakamamatay na basura. Mga electronic waste, medical waste, at kung ano-ano pa. Ano nga ba ang biodegradable o nabubulok na basura? Ito ang mga uri ng basura na nabubulok. Ito ay ginagamit bilang fertilizer o pataba sa lupa. Tulad ng mga dahon, mga balat ng prutas, at saka mga dumi ng hayop. Okay, so sa non-biodegradable naman tayo. Una, recyclable waste or recyclable materials refer to any waste material retrieved from the waste stream and free from contamination that can still be converted into suitable beneficial use. This may be transformed into new products in such a manner that the original products may lose their identity. Recyclable. Halimbawa, glass bottle, mga metal, mga tin cans, at kung ano-ano pa. So, number 2, residual waste. Ano nga ba residual waste? Are solid waste materials that are non-compostable and non-recyclable. They should be disposed ecologically through a long-term disposal facility or sanitary landfill. Residual. Mga balat ng candy. Yan, mga napkin, mga plastic, sachet, mga upos na ang sigarilyo. So, yung mga halimbawa ng residual. Number 3, special waste. Shall refer to household hazardous waste. These waste are usually handled separately from other residual and commercial waste. Toxic. Yan, special waste, mga hazardous waste, mga nakakalason. Batteries, yan, mga spray, mga thinner, mga paint, yan, mga fluorescent bulbs, at kung ano-ano pa, special waste, nakakalason. So may mga bulky waste din tayo, non-biodegradable, kasama yan sa special waste. Yung mga malalaki, katulad ng mga furnitures, halimbawa, mga sira na, mga appliances, refrigerator, TV sets, o TV, television, residual debris. So yan, tinatawag yung mga bulky waste. Bulky waste shall refer to waste materials which cannot be appropriately placed in separate containers because of their size. So, napakalaki. Kabilang rin sa special waste or non-biodegradable ay mga electronic waste. Electronic waste shall refer to waste materials operating through the use of many electrical parts. Yan, mga transistors, mga defective computers, cellular phones, at marami pang iba. Electronic waste. Okay, so medical and healthcare
waste. So kasama pa rin yan sa non-biodegradable. Okay, so medical and healthcare waste, also known as infectious waste from hospitals such as equipment, instruments, utensils, disposable termites that may harbor or transmit pathogenic organisms. Okay, so medical gloves, dextrose, used cottons, at marami pang iba. Yan yung mga classification ng waste. Ulitin natin. Number 1, biodegradable or compostable waste, mga nabubulok. Number 2, non-biodegradable o di nabubulok. Sa biodegradable, binigyan mga fruits, peelings, vegetables, mga balat ng prutas at gulay, mga yard waste, at mga tirang pagkain. Okay? Sa number 2, non-biodegradable or di nabubulok, meron tayong tatlo na diniscuss: recyclable, residual, and special waste. Yan lang, inisa-isa na natin, binigyan na natin ng halimbawa. Sa susunod na video ay didiscuss naman natin kung saan nga ba inilalagay ang mga basura na yan. At paki-subscribe na at paki-share, like, and comments po. At maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo. Thank you so much. God bless you all.